Hi, Ka-Coffee! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan natin, Ka-Coffee, itong mga issue sa Magna Carta for Filipino Seafarers. Kasi, Ka-Coffee, simula nang maisabatas ito, last year, September 2024 yan, nilagdaan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos, itong Magna Carta for Filipino Seafarers. At isa sa mga nagsulong talaga nito, Ka-Coffee, kasi para ito sa kapakanan ng mga seafarers, para ito sa kapakanan ng mga marino, sa kanilang mga benepisyo, sa kanilang training, sa further development ng mga marino. Isa sa nagsulong dyan si Senator Raffy Tulfo. Actually, binomonitor yan ni Senator Raffy Tulfo dahil may mga nakarating po na report na medyo may mga provision, may mga parte doon sa batas na hindi daw nagugustuhan ng mga marino. Siyempre, mahirap din naman yung mga sinasabi na ako marino, may problema kami sa allotment kasi parang lumiit daw po yung take home o yung napupuntang parte ng sahod doon sa mga nakasampa sa barko at lumaki yung mga natatanggap ng mga pamilya nila dyan sa Pilipinas. Marami po mga concerns yan. Kaya naman si Senator Raffy Tulfo, hinarap niya itong mga marino mismo, nakipagdialogo siya ano yung problema, ano yung solusyon. At sa episode na to, isa-isahin natin, Ka-Coffee, yung mga issue at ano yung sagot dyan mula sa mga marino mismo kasi sila mismo sumagot dyan. May mga videos yan, panoorin po natin yan. Pero bago yan, pag-usapan muna natin itong Magna Carta for Filipino Seafarers para may kaunti tayong background bago tayo magtungo doon sa mga issue. Kasi doon sa may mga video kasi, Ka-Coffee, na nakita natin na hinaharap mismo ni Senator Raffy Tulfo itong mga marino. Kasi bakit mo nga naman tataguan yan? Di ba? Yan ang issue. Nakausap din natin, Ka-Coffee, ang OFW party list. Si Congresswoman Marisa Magsino na counterpart po ni Senator Raffy Tulfo dyan naman po sa House of Representatives. At ang sinasabi niya, tinitiyak niya walang sabwatan na naganap sa pagitan po ng mga agency ng mga marino at ng mga mambabatas para ma-craft itong batas na to. At ang pagtitiyak naman ni Congresswoman Magsino na once na mag-resume na, Ka-Coffee, ang Kongreso at dahil tumatakbo itong party list sa ngayong nalalapit na halalan, tumatakbo po itong OFW party list and for sure makakakuha ito na isang silya, i-revisit ito para tingnan, pag-aralan ano yung mga concerns ng mga marino. At the end of the day, yan naman talagang purpose ng mga batas, di ba? Pag eventually nakita mo, teka, ito medyo disadvantages ito, medyo hindi ito pabor, disadvantage ito sa mga marino, so pwede naman amiyandahan yung batas na yan. Anyway, isa-isahin muna natin ito. Dito tayo, Ka-Coffee, balikan natin itong balita noong January 8, 2025. Tulfo hails signing of IRR of Magna Carta of Filipino Seafarers. Senator Raffy Tulfo hailed the signing of the Implementing Rules and Regulation or IRR of Republic Act 12021 or the Magna Carta of Filipino Seafarers nitong January 8 na matagal niya po itong sinulong. Actually, isa talaga sa nagsusulong din sa kapakanan ng mga marino dyan sa Senado ay si Senator Raffy Tulfo na siyang tumatayo po bilang chairperson ng Migrant Committee dyan po sa Senado. Tulfo, who chairs the Senate Committee on Migrant Workers and principal author, as well as one of the main authors of Magna Carta of Filipino Seafarers, dyan po sa Senado, said the IRR is a product of thorough consultation, review, and collaboration among all stakeholders to ensure that every provision of the law serves the best interest of domestic and overseas Filipino seafarers. Yan naman talaga. Ang pinaka-intention na itong Magna Carta of Filipino Seafarers, pinaka-intention yan, imatiyak ang kapakanan ng mga marino. Kung mayroon man pong issue sa allotment, yan po ay inaayos at pinakikinggan. Kung mayroon man pinakikinggan ni Senator Raffy Tulfo, kaya nagkaroon po siya ng mga consultation. Sige, pakinggan natin, Ka-Coffee. Isa ito sa pinaka main concern ng mga marino, yung allotment, Ka-Coffee. O sige, maganda, manggaling mismo sa mga marino yan at kay Senator Raffy Tulfo. The feedback I get from the allotment in the law should be whole wage should be admitted to the Philippines, but it was in the IRR, it was clearly stated that basic wage plus overtime. The amount of the funds are still same, it's just that the overtime is now included in the monthly remittance. So, walang kinalaman po yung Magna Carta Seafarer doon po sa tinatawag na allotment. Still the same. Yun nga lang, pag may mga overtime, ibang pag-usap na yun between the dependents and the seafarer themselves. Tama po. Wala po sa IRR na
yung alati, nilagyan po ng slash na S. Ibig sabihin, plural. So, Yes, sir. merong maraming tao doon. Yes, sir. So, yung dating setup po na pwedeng maging self-alati pa rin yung seafarer or may choice siya na ipadala sa family niya, nandun pa rin po. So, pwede siya magpadala sa kanyang wife at pwede siya magpadala sa kanyang parents. Yes po. So, Pwede rin pwede po sa sarili niya. Pwede sa sarili setup. niya. So, yung 80% na yung basic plus overtime, in effect po, pwedeng mabalik po sa dating system, sang-ayon na rin sa choice ng seafarer. Pero doon sa batas, wala naka-indicate doon na kailangan ang allotment tataasan whether you like it or not because that's the law. There's no such thing in there. Yes, I made, sa naintindihan ko sa law, walang ganun na statement, sir. At least kahit papano, no, nagkakaroon ng linaw, nagkakaroon ng clarification mula mismo sa mga marino. Ito pa, isang concern din na nire-raise sa mga marino, paano daw po, magkakaroon ba ng pagtataas ng tuition sa mga gusto maging marino eventually? Baka naman tumaas ang kanilang tuition, mas mahal na yan at hindi na nila ma-afford. Ito naman po yung paglilinaw dyan. Maas na yung tuition dahil sa Magna Carta. Is it true? Kasi kung tumaas, edi meron ako mga babalikan at meron akong mga kausapin. I am Yes, sir. currently teaching at UCLM. As of tuition fees, wala naman pong pagtaas ng tuition fees. Wala po. Wala po. Okay. So, Thank you, sir. misconception again. May mga nakausap din tayo ka-coffee na grupo ng mga marino at actually, ang kanilang mga concerns, baka kasi yung mga agency, yung mga ahensya nila, kasi dadaan pa sa kanila yung allotment, di ba? Dadaan sa kanila yung definitely yung sahod, manggagaling sa kanila, no? Baka naman kasi magkaroon sila ng sarili-sarili nilang interpretasyon doon sa implementing rules and regulation, and then magkakaroon sila ng policy na against doon sa law, against doon sa IRR, na medyo disadvantageous doon sa mga marino. So yan po ang tinitiyak na Senator Raffy Tulfo, nakakausapin niya itong mga ahensya na ito na mag-usap-usap para magkaroon ng unified policy. At the end of the day, merong pinagbabatayan na isang batas, itong Magna Carta of Filipino Seafarers. Usapin ko po yung mga agency na sana magkaroon ng uniformity at huwag silang gagawa-gawa ng sarili ng batas na wala naman po nakala-indicate doon sa Magna Carta. Ang akin pong saloobin dyan ay gagawan po natin ng tamang aksyon. Magbubukas na po ang 20th Congress very soon, and I'm very confident. Ako, modesty aside, no? Ganun, no? We're very confident naman po na magkakaroon na second term ang ating pong OFW party list. I can assure you na tayo po ay uupo, liliwanagin natin yan, at kung kinakailangan pong amyendahan, ay gagawin natin ang provision na yan upang maging kaaya-aya, mas acceptable at mas satisfactory para po sa ating mga seafarer. Hindi po ang OFW party list ay kalaban, kakampi niyo po kami. Ginawa po namin ang Magna Carta of Filipino Seafarers with you in our mind, na kayo po ang dapat naming protektahan at hindi po ang ibang mga organization. Siyempre, ang hangad naman natin dito ka-coffee, itong mga issue na to ng ating mga marino, ma-address yan. Siyempre, kaya nga ginawa yung batas na yan para sa kaibubuti ng lahat. Hindi lang ng isa, dalawa, tatlo o 10 grupo, di ba? Ginawa yung batas na yan para sa welfare, para sa kapakanan po yan ng mga marino. Kung may mga hindi advantageous on the side of the seafarers, baka naman pwedeng amyendahan. Hindi pa naman huli ang lahat ka-coffee. Pwede naman pag-usapan yan. Itong ginagawa na Senator Raffy Tulfo, itong consultation na to, malaking bagay po yan para ma-address itong mga issues and concerns na yan. Kayo ka-coffee, na-experience nyo na ba to? Ano ang inyong komento? Lalo na po yung may mga nakikinig sa atin na marino, may mga kamag-anak na seafarers, i-komento po ang inyong mga opinion. Baka may mga gusto po kayong i-share. Maganda rin na nakakarating yan sa ating senador, no? Kasi para na pag-uusapan yan. I-comment dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Ang masasabi ko rin po, before I go, kung ano po yung kailangan ninyo, ako po bilang chairman ninyo sa Senate, sa migrant workers, kasama na po kayo dyan, open po yung aking tanggapan na pwede ko kayo makipag-ugnayan, and AMASOP open, magkakilala tayo. So para maging klaro, you can go directly to us, to Marina, DMW. So maraming pwede kayong pupuntahan na para makapagbigay sa inyo ng tamang balita. Asya, ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Iingat kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.